is didiligan natin yung pinat nating seedlings. So ito yung requirements, kailangan po may tubig syempre, saka ganito yung timba, kare anything na pwedeng paglagyan ng tubig. So ito yung gagamitin natin, ito yung baril natin, pang car wash to, pero gagamitin natin sa seedlings. Ayan, tingnan nyo, yan, just pwede kang mamili dyan kasi, pero ito kasi very fine yung ito yung decrease down ng range ng niya. Ayun mga farmings, meron siyang trap. So siyang, para yan sa dumi, trap, para hindi pumasok yung dumi. And yan, bago natin gamitin, i-check natin yan, iayos natin kung maganda yung pagka-set up para hindi maistorbo sa pag-ayos. Ayan, so kung titingnan nyo po mga ka-farmings, makikita nyo mismo yung difference ng naka-tree or naka-seedling tree doon sa direct seeding. Unang-una po dito is sa liit ng kanyang space, makakatipid tayo ng tubig na pandilig. Hindi lang po tubig, kundi pati yung spray natin na insecticide, kasi yun nga, konting-konti lang po yung space na ginamit natin. And isa pa dito is mas madali po natin itong i-monitor, kasi ito nga, makatipid pa tayo ng time sa pag-round o pagpapatrolling kung meron man yung mga problemang nakarap natin dito sa field. So gaya na lang po ngayon na bumabagyo, ang lakas kasi ni Bagyong Christine, so hindi siya mabababad kasi nakalinong or merong bubong. Pwede kasing mamatay din yung mga seeds or malusaw, kasi syempre nga sobra yung natatanggap nilang tubig, ma-oversaturated sila, nagbuot da. And sa mga nagtatanong po kung anong gamit nating pang spray, pang car wash po talaga to, pero ginamit lang natin dito kasi pang malayuan din. So astig din ito tingnan, binili lang po natin to sa Shopee, mga 1,000 lang din, and tatlo po yung baterya nito, kaya may extra kakaagad. And so i-observe nyo lang po kung paano ang tamang pagdilig natin. Kung titingnan nyo po is siya, very fine po yung pagbugso niya, kaya hindi po matatapon yung soil ng ating mga seedlings. Wala na. So yun.